Verse 35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Sabi nga sa verse 35 na, I am the bread of life, and he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Gusto niya na malaman natin na siya ang hinirang na pagkain ng ating kaluluwa. Siya yung binigay ng Diyos Ama na manggagamot ng ating espiritual na pangailangan, at sa Kanya may buhay. Siya yung tinapay ng buhay. Mayaman man o mahirap, kailangan natin ng pagkain. Walang araw sa ating buhay na hindi siya kailangan. Ang dugo niya, ang katwiran niya, ang ating tagapamagitan, ang biyaya niya sa atin. Hindi niya rin tatanggihan ang lumalapit sa Kanya. Kung ang kasalanan man natin ay napakalaki at lalapit tayo sa Kanya, nang may pananampalataya ay sapat na ito. Tulad ng sinabi ni Jesus sa verse 40, na ang bawat nakakita sa anak at sa Kanya, sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Tulad sa nangyari sa ilang, ng mga Israelita ay nagreklamo at kinagat sila ng makamandag na ahas, at gumawa si Moises ng tanso na ahas, at kung sino man ang tumingin dito, sabi ni Moises, ay gagaling. Ganon din sa atin, kung tumingin tayo kay Jesus, ay maliligtas tayo. Siya yung tinapay ng buhay, ay tatanggapin lahat na lumalapit sa Kanya. Siya yung walang hanggang buhay na pwede nating kamtan sa atin buhay.